pala mag-Tagalog. Hindi mo naman sinasabi. Bang! Magaling ako mag-Tagalog. Oh, tapos, bakit namin? Ang daming readings. Ang daming readings. Tapos yung readings din naka-Tagalog. 안녕하세요, 조언입니다. For today's video, Chika Minute ulit tayo about the struggles of a full Korean living in the Philippines, Part 2. So, meron na tayong Part 1 na series na to, and kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo muna. Charing. For those who are new to my channel, hi! Hello, my name is Juan, and I am a full Korean who lived in the Philippines for almost 20 years. Actually, recently, napuno ko na po yung 20 years. Going 21 years na po tayo. Yes, so ever since I was 5 years old, or 4 years old, until I have graduated college, I lived in the Philippines. So basically, dito na talaga ako lumaki sa Pilipinas. I'm going to share with you the struggles of a full Korean living in the Philippines, Student Edition. Disclaimer lang, yung mga struggles na sinasabi ko dito, hindi siya yung struggles na, ang hirap ng buhay. Hindi ganun. Mga putyo-putyo personal experience ko lang to as a Korean who's living in the Philippines. Majority talaga ng buhay ko dito sa Pilipinas, or majority talaga ng buhay ko is estudyante ako. So far. So the majority of the experiences are coming from my college years. And just to tell you briefly about my student background. Wow, student background, may ganon. Isa po akong iska, I went to UP Diliman. Para lang may idea kayo, just in case yung mga experiences ko is very specific lang to UP people. I'm not sure. Hindi ko alam kung sobrang introvert ko lang bang tao or sobrang hindi ba ako exposed sa lahat ng colleges sa UP. Pero sobrang bihira na makakita ako ng Koreans. And 9 out of 10 times, ako lang yung Koreano dun sa klase. Anyway, let's move on. First impressions. So every beginning of a semester, hindi mo talaga may iwasan yung first impressions. Malamang, first day eh. And since mukha naman talaga akong foreigner, and yung pangalan ko rin, foreigner yung datingan. Foreigner yung datingan? Meron talagang notion na yung mga foreigners hindi marunong mag-English or hindi marunong mag-Tagalog. And honestly, valid. Natatawa lang talaga ako sa mga prof ko sa mga first day, lalo na sa mga GE subjects or yung mga big class. Kasi pag big class, bihira na yung nagse-self-introduction kada isang tao. Kasi ang laki-laki ng klase, and hindi naman importante na kilalanin nyo yung isa't isa. So, madalas, mag-introduce lang ng sarili yung prof, and then like, basic syllabus, rules of the class, ganyan. And yung mga na-encounter kong prof sa mga ganong big class, hindi nila ako tinatanong ng diretso kung like marunong ba ako mag-English or nakakaintindi ba ako ng Tagalog. Parang kausap niya yung buong class, pero ako lang naman yung mukhang foreigner doon. Kunwari, ito ako. Class, is there anyone in this class who does not speak or understand English or Tagalog? Parang, sir, ma'am, nakailang beses na tayo ng eye contact, mga 8 times. Maliit mong sentence na yan. Ewan ko, sobrang cute nila. So, sa mga ganong indirect questions, nananahimik lang ako. Siguro kung di ako umimek, okay lang. Gets na nila na naintindihan ko. Pero may cases na after nilang indirectly itanong yun, titingin sila sa akin sa huli. English or Tagalog? Hindi pa rin ako imek kasi mahihain akong estudyante. I am the quiet kid in class. Wala lang, na-appreciate ko lang yung mga ganong prof. Well, first of all, kasi tinatanong nila, you know, just in case. Malay mo nga, di ako marunong mag-English or Tagalog, diba? So, paano ako makaka-catch up dun sa klase namin? O, at least tinanong nila, diba? Pag ba di ako nakakaintindi, may special, babawasan ba nila readings ko? Dapat pala yun yung inalam ko. Hindi na natin malalaman yun. Hindi na ako estudyante. Siguro at this point ng story ko, naiisip nyo, ha? Juwon, paano naman to naging struggle? Tama, hindi to struggle. Shinare ko lang. Naisip ko bigla yung chika eh. Chinichika lang kita. To naman, di machika. Yung struggle, lumalabas lang siya kapag yung mga prof ko, hindi nila ako tinatanong directly or indirectly. Sa first day pa lang ng klase, ine-establish lang talaga nilang hindi ako marunong mag-English or mag-Tagalog. And sinabi ko nga sa inyo, hindi kasi ako bibo, hindi ako very extroverted na tao. Lalo na sa mga big class or sa mga GE classes kasi isang sem lang tayo magkasama. Baka next sem din, never na natin makikita yung isa't isa. So talagang tahimik lang talaga ako sa mga ganong klase. Like, halos invisible na ako.
Anyway, meron kasi isang subject na ganun yung ginawa ng prof ko. Like, inassume na lang niya na hindi ako marunong mag-English. Feel ko, ang malaking factor doon is kasi yung klaseng yun, nagkataon, hindi lang ako yung Korean. Meron atang exchange students? Hindi ko sure. Basta, hindi lang ako yung foreign student sa class ni sir. Gets ko naman kung bakit nagkaroon ng ganong perception si sir sa akin. Baka ito din, hindi masyadong komportable sa English or sa Tagalog. So, ayun, mga kalahating sem na yun lumipas. Nagkaroon ako ng isang instance with this prof. Miss Kim, did you submit your paper last time? Yes po, sinubmit ko na po siya last week. Tapos biglang tinignan niya ako na parang, marunong ka pala mag-Tagalog. Hindi mo naman sinasabi. Hirap na hirap ako mag-English dito. Tapos ito, marunong pala mag-Tagalog. Nano-nosebleed na ako dito kakaisip ng English words. Grabe si sir. Pikon na pikon sa akin. Sir, hindi nyo naman tinanong. Like, sir, ano bang in-expect niya magpapakabida-bida ako doon? Na parang, sir, marunong ho ako mag-Tagalog. Ako'y matatas magsalita ng Tagalog. Bakit parang kasalanan ko? Ano ba dapat? Like, sa first day pa lang ba, kailangan ko nang i-reveal ko nang magaling ako mag-Tagalog? Kahit di naman ako tinatanong? Ang epal ko naman. Malay mo, di naman pala siya magtatagalog. Malay mo, mag-i-English lang pala siya sa buong klase. Tapos ako pabibo na, ma'am, magaling ako mag-Tagalog. Oh, tapos, bakit namin? Di ba? Struggle lang yun kasi di ko alam yung sasabihin sa kanila. Yun yung mga instances na madalas or never mawawala sa buhay ko as a Korean living in the Philippines. And I like it. It's like little joys or little moments of laughter na parang, ay, si ma'am, magaling pala mag-Tagalog. Opo. Next struggle, Tagalog subjects. Alam ko marami nakakilala sa akin dito na magaling talaga ako mag-Tagalog. To a certain degree, I agree. Pero yung Tagalog ko kasi is more of conversational Tagalog. So yung mga academic, very formal, yung mga sobrang lalim na Tagalog, hindi rin ako masyadong familiar sa mga ganon. So sa mga Tagalog subjects, sobrang nag-struggle talaga ako. Sa UP kasi, may certain amount of units na kailangan mong i-take na Tagalog subjects. Kasama dito like mga CAS 1, Phil 40, tapos yung kay Rizal. And yun talaga yung mga subjects na hindi mo pwedeng iwasan. Like, required talaga siyang i-take para makagraduate ka. Na honestly, gabi-gabi, umiyak ako. So, iti-take ko, pero may times na i-drop ko rin sila kasi di ko na nakaya. Bumabagsak na ako dito. Yung mga prof na na-encounter ko sa mga ganong subjects. Tagalog talaga yung main language na ginagamit nila sa klase nila. Which you know, may sense kung bakit naman Tagalog yung gagamitin nila, di ba? Yung prof ko rin kasi sa PI 100, which is about Rizal, in-explain niya rin na her class is going to be in usually Tagalog kasi meron daw certain expressions and damdamin na ma-explain lang niya or mararamdaman lang namin through the language ng Tagalog. Honestly, hangang-hanga ako sa kanya kasi wow, ngayon ko lang po narinig yung mga certain words na sinasabi niyo. Medyo nag-expound naman ng aking Tagalog vocabs. Pero limot ko na. Yung mga Tagalog subjects talaga, yung tipong iiyak talaga ako. Gabi-gabi. Yung mga ganong klase kasi, ang daming readings. Ang daming readings. Tapos yung readings din, naka-Tagalog. Mas kinareer ko pa yung paghahanda para dun sa mga Tagalog subjects kaysa sa mga major ko. Kapag di mo binasa yung readings the day before, wala kang maintindihan. Lalong-lalo na kung may recitation, GG ka girl. Titigan na lang kayo ni ma'am doon kapag tinawag niya yung pangalan mo. Oh my God, ano ba yun? Nararamdaman ko yung stress na naramdaman ko dati. Like, tumitibok yung puso ko ng mabili. Actually, kahit na yung mga readings, hindi sila ganun kahaba. Mga ano lang, 2 pages. Alam mo kung gano'n ko siya tagal binabasa? Lampas 1 oras. Pang every 5 sentences, may ginugoogle akong word. Ang bigat-bigat ng damdamin ko bago magbasa. Kasi shit, paano ko ba ito babasahin? And gusto ko nang matulog. Kasi may klase pa ako na 7 a.m. Grabe, dami kong iyak sa Tagalog subjects ko. Buti na lang mabait ng mga prof na nakuha ko. Hindi ko alam kung tsamba ba yun. Nagpapasalamat ako sa mga prof ko. Another struggle ko dun sa mga ganong subjects is yung mga requirements nilang essay. Gandong mga subjects pa naman yung maraming essay, no? Alam niyo ba ginagawa ko? Sinusulat ko siya in English. Ginu-Google Translate ko na lang. So, yung mga essays na sinasubmit ko sa mga Tagalog prof ko, ang pangit! So, sa lahat po ng prof ko na binigyan ko ng Tagalog essays, sorry po, pagpasensyahan niyo na po ako. Bihira nga lang ako mag-all-nighter para sa mga archiplates ko. Pero sa Tagalog essay, nag-all-nighter ako.
Pero yung rason naman sa pag-all-nighter ko is because, syempre, tumitigil muna ako para umiyak. Tapos, ma-realize ko na, ay, hindi, Juwan. Huwag ka muna umiyak. Wala tayong time umiyak. Tapos, alam niyo ba, may isang time, nag-submit na ako ng essay. Pabalik ng paper sa akin. Alam niyo yung grado ko? 4. Grabe, alam niyo, parang 5 hours yung inambag ko para dun sa paper na yun. Tapos, babalik siya sa akin na failed ako. I mean, valid naman kung bakit ako na 4. Nalimutan ko kasi maglagay ng references. Aray. Kinausap ako ng prof ko after niyang ibigay yung paper. Miss Kim, alam mo ba kung bakit ka na 4? Kasi nalimutan mo yung references mo. Pero yung paper mo talaga dapat 2 yan. Tapos ako parang, ma'am. Wala lang, nasad lang ako nun. Hala, naiyak na ako. Low emotional yarn. Di maka-move on. Alam mo, sa moment na yun, medyo natuwa naman ako na 2 daw sana yung grado ko. Pero mas malakas pa rin yung lungkot ko dun sa 4. Pagka-uwi ko, umiyak lang ako. Sa kababahan ko! Pero at the end of the day, yung grade ko naman ata dun sa Phil 40 na yun is actually medyo mataas. Considering na I expect all my Tagalog subjects to be like 3. I think I got 175. Tapos mali pala, no? And I was so happy na parang, line of 1 yung nakuha kong grade. Parang, wow! Ang galing ko naman! What a roller coaster ride that subject. At least tapos na. Ayun lang naman yung mga naging struggles ko as a Korean student who went to a Philippine college. Sa pagkwento ko to, biglang na-miss ko yung mga student days ko. Miss ko na mga college friends ko. Miss ko na mag-cut ng class. Choring! Hindi, pero legit, miss ko na mag-cut ng class. Yun yung parang mga masasaya. Di ko kayo sinasabihan na mag-cut kayo ng klase. Pero sinasabi ko lang din naman, sulitin nyo yung allowed cuts. Char! Hindi! I mean, oo! Anyway, that was it for today's video. I hope you enjoyed the Chika Minute for today about my Korean student experience in a Philippine college. If meron pa kayong certain questions or certain topics in relation to being a Korean in the Philippines, please drop them down in the comments below. Baka gawan ko rin sila ng episode. Or in general, if meron kayong gusto makita sa mga videos ko, drop nyo lang. Parang yung pag-drop ko ng Tagalog subjects ko. Char! Hindi! Wag. Inuulit ko, importante is nakapasa ako at nakagraduate at nakawala na ako sa UP. See you again next week for my next video. Bye! When I wake up, I feel cozy, yeah.